ay hindi lang ito 1,000 sa Lumi. 4,000 na empleyado ang National Food Authority ang nangangamba na mawala sa trabaho. My goodness. Kapag nag-umpisa na ang pag-i-import o yung tinatawag na Rice Tarification Law na implement na. Ang Rice Tarification Law inaprubahan po ng Kongreso at Senado. Ibig sabihin kahit sino pwede na mag-import ng mga bigas galing China, Japan, Vietnam, etc. Ikaw, kung may budget ka, pwede ka na magpapasok ng isang barko na bigas. O si Miko, kunwari, magsosyo sila ng Maiko, magpapasok ng Japanese rice. Ng 2 truck. Si Tom Anakta naman, manggagaling naman sa Malaysia. Mag-i-import ng isa't kalahating barko ng bigas. Ito ang kinakabahan yung mga magsasaka natin. Paano na lang kung lahat na lang ng tao nag-i-import ng bigas? Sino nang bibili ng bigas ng mga magsasaka natin? At saka, ano pa magiging trabaho at papel ng NFA dahil dyan tinatambak yung mga bigas na stock. Siyempre, ikaw, magpapasok ka sa negosyo, maglalagay ka ng bodega mo sarili, diba? O ano pa raw ang ilalagay dyan? Ilalagak. So, dito kinakabahan ang mga empleyado ng NFA. Pero, sa kabila nito, mumura daw ang bigas. Dahil siyempre, magkukumpetensya na ikaw at saka si Tom, pamurahan na kayo ng bigas. Magkano ba bigas ngayon? 40? 30 plus. Pwede nang baka bumaba pa yan ng mga 29, 28. Depende. Saan mo kukunin? Mumura ang bigas. Pero ang tanong, garantiya ba yan? Dahil dito sa rice tarification, talagang magmumura ang bigas. Baka naman matulad tayo dito sa mga ikanga sa gasolina. Pag tumaas ang isa, lahat tataas. Di ba? Yung tinatawag ng oil deregulation law. Sabi, mumura daw ang presyo ng gasolina, ng krudo dahil magpapakompetensya pababaan. Diniregulate yung oil, presyo ng oil. Ngayon, dito naman, lahat pwede na mag-import. Baka naman mag-usap-usap lahat ng importer. Gawin natin 40 kada kilo. Kasi wala silang makukuha. Patay tayo dyan. Ayan ang dapat nating pag-usapan at silipin bayan. Ito pong rice tarification law na sinasabing bababa raw at tinitingnan ng gobyerno na magmumura ang bigas because of competition, allowing business people, importers to import rice. Magkakaroon ng kompetensya. Ito po ang tingin ng ilan. Pero tingin naman ng ilan, ng mga farmers natin, paano na lang kami? Sino pa ang bibili ng bigas namin? Sabi rin mga empleyado ng NFA, about 4,000 of them. Baka wala na magiging trabaho ang NFA. Nasa linya po si Secretary Ernesto Pernia ng National Economic Development Authority. Magandang umaga po, Secretary Pernia. Hi, Erwin, good morning. Erwin, can you call my landline, Erwin? Better siguro? Sige po, we will do that now. We will do that, Secretary. Landline. Kasi nga may parang kwan eh. Wala na rin tiwala siguro si Six sa mga Globe at saka mas mga Smart. Wala na. Yung Globe, pumunta ka lang sa Casillas. Wala na. Smart, lalo na. Pumunta lang ako doon sa mag-jingle doon sa CR. Nawala na rin. Diyos ko po, itong mga telco natin, itong dalawa na ito, wala na. Kailan madarating kasi yung pangatlong telco na yun. Yun ang inaantay ng lahat eh. Kasi itong, ay naku po. Tanungin natin si Secretary Pernia. Ang tanong lang na kasi natin, engineer, ito may guarantee na mumura ang bigas talaga dahil pag bina-implement na natin itong rice tarification dahil pinarmahan na ng Pangulo. Ang sinasabi, yung mga nakapag-isip ng panukala na ito ay dadagdag pa daw ang income ng gobyerno dahil malaki mga tax na babayaran. Pero kung malaki na ang tax na babayaran, paano pa nila bababaan yung bigas? Siyempre, hahabulin nila yung di ba? Yung binayad nila sa tax. Ganun din.
Baka ganun din, 40, 42 pesos ang presyo ng bigas. O wala din, di ba? Ano pa ang silbi, ano pa ang saysay? Kung ganun din naman ang presyo. Ay kailangan talaga dapat ipaliwanag sa mga kababayan natin itong tinatawag na rice tarification law or yung pagpapayag na sa mga negosyante kung sino ka man dyan mag-import, bumili ng bigas sa ibayong dagat, dalhin mo rito at ibenta rito. Mura kasi ang bigas talaga sa ibayong dagat, sa totoo lang. Mga farmer dyan natin, ang namang problema kasi siyempre mga abono, galing sa abroad yung abono, dolyar yun. Pero siyempre kung mga galing ng China, mura na lang. Nasa linya na si Secretary Ernesto Pernia. Sir, magandang umaga muli. Secretary Pernia, sir. Okay, good morning, Erwin. Opo, at tanong lang natin kasi ito, nagkakaroon ng diskusyon. Mukhang maganda, depende kung saang grupo ka. Kung sa negosyante, maganda sa kanila ito because allowing business people, mga importer na makapag-import na ng rice at any time. Hindi na kailangan ng mga kung ano-ano permit dyan. Pero at the same time, sabi naman ng mga farmers, teka muna, sino pang bibili ng mga bigas namin kung puro imported nila mga rice natin? At guarantee ba yan na mumura ang bigas sa palengke, Secretary? Yeah. Well, marami ng studies na nagpapakita na talagang mumura yung presyo ng bigas. Aha. So, alam mo yung mga farmers at saka other concerned sectors. Apo. Hello. Yes, sir. Go ahead. May echo eh. Hello? Yeah, go ahead, sir. Okay. Mga farmers at other concerned sectors, dapat hindi sila mabahala kasi kasi mayroon namang provision for helping them. May echo eh. May echo, Erwin? Sige, tatawag ulit kami, sir. Tatawag kami ulit. Sige, buti pa. May echo kasi siguro kuan. Hindi pa tayo nakabayad na naman sa kuryente. Ay, engineer! Ilang daan libo na may utang natin dyan kaya may echo na tayo. Anak ng pusit. Ay, pagbayad-bayad naman pag may time. Siguro baka yung binigay ng PLDT sa atin yung bulok na linya. Kasi tatlo rin yan eh. Pag maganda ka magbayad, yung pinaka number 1 na linya, malinaw. Pati yung hininga ng tao, narinig mo. Yung pangalawa, pag medyo tama-tama lang bayad mo sa deadline. Yung pangatlo, talagang pag-late ka na lagi. Sec, is this better? Secretary Pernia? Mas maganda ito. Ayun na nga po, sir. How is that again? Sec, guarantee ba ito na mumura ang presyo ng bigas? Sec? Well, ang decision namin is always based palagi yun sa research. So, alam namin na proven yon by empirical evidence na mumura yung presyo ng bigas kung i-tarify natin. Kasi yung importation of rice will be abundant na. So, ang problema kasi natin, kung kulang ang supply versus demand, talagang tataas ang presyo. Yun ang problema natin dati. Kasi kontrolado ng NFA yung pag-import. At saka mali yung timing nila palagi, I don't know for what reason. So ngayon na yung private sector maka-import na, dadami yung supply ng bigas, talagang when supply is greater than demand, talagang bababa ang presyo, di ba? Ang tanong, isa pang katanungan dyan, what will happen to our farmers, Secretary, kung mura, sabihin na natin, kasi laging mas mura pag mga galing ng China, right, compared sa mga bigas ng mga farmers natin dahil medyo may kamahalan dahil yung kanilang mga abono galing sa ibayong dagat, Secretary. Well, yung mga farmers natin, hindi dapat sila mabahala kasi may provision sa batas na bigyan sila ng may fund na tutulong sa kanila sa mga kailangan nila, for example mga modern, more effective farm implements or tools, yung hybrid seeds na tinatawag na high yielding. Tutulungan sila doon. Yung irrigation, tutulungan sila sa irrigation, yung farm, yung post-harvest storage facilities, tutulungan sila doon.
At saka, iba pang mga kailangan, mga research and development, no, for, finding out what are the best ways of producing rice. So yung mga ganong mga tulong, available yon from funds that will come out of the revenue from the tariff. Alright. Sec, one last question. Paano naman daw yung mga empleyado ng NFA, 4,000 plus of them? Baka ma-display sila dahil syempre mga importer may mga sari-sariling bodega na yan, hindi na ipapadaan sa NFA, Secretary. Well, alam mo, ganun talaga ang we're a market-driven economy. When a company or a firm closes, talagang the workers will have to look for other ways of getting jobs. Kailangan retool sila, retool nga at saka or retraining to be able to access well-paying jobs as well, no? So ganun ang ganun naman talaga ang ang ekonomiya. Maski sa China, maski anywhere, ganun ang nangyayari. Alright. Pero at saka mayroon namang yata yun sila, mabigyan naman yung separation pay. Exactly. Mabigyan naman yung yung what do you call this, separation pay nga or early retirement, no? Tutulungan sila diyan. Ayun, alright. So in terms of the period of hindi pa sila makahanap ng trabaho, mayroon silang silang magamit. Right. Secretary Ernesto Pernia ng NEDA. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Okay, maraming salamat din, Erwin. Thank you! Well, sabi po ni Secretary Pernia, ay mumura ang bigas. Ay good news sa sambayanan yan. Sa farmers naman, medyo okay pa rin kahit paano dahil meron mga welfare na ibibigay. Yung mga high seed, high yielding na palay. Kunwari, yung isang isang butas, dati pwede lang kumuha ng 1/4 kaban, baka itong high yielding na ito, pwede isang kaban. Mabigas. Pero, medyo hindi nasagot ni Secretary Pernia yung problema ng mga empleyado ng National Food Authority. Narinig mo, di ba? Mag-retool na lang sila dyan, parang mag-ready na kayo. Parang ang translation, mag-ready na kayo dyan. I-impake nyo na yung mga lamesa ninyo, lagyan nyo na hanap ng kayo ng mga kahon, ilagay nyo na yung mga gamit nyo dyan. Nasa linya si Ma'am Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng Bantay Bigas. Magandang umaga, Ma'am Cathy. Oo, magandang umaga sa iyo, Erwin, at sa lahat ng inyong tagapakinig sa inyong radio program, Radyo Pilipinas. Opo, at live din po tayo sa Facebook pages ng PCOO at Facebook page ko po sa Erwin Tulfo FB page. Sir, ma'am, totoo ka sa inyong pag-aaral. Sabi ni Secretary Pernia, bababa ang bigas. Pero kayo sa inyong pag-aaral, bababa ba? Kasi pag titignan mo, mura yung mga bigas galing sa ibayong dagat kumpara sa mga bigas natin dito. Dahil sagot naman ng farmers natin, kasi bumibili kami ng mga abono, Erwin, mahal yun, galing pa sa abroad. Is this true? Is this correct? Totoo yan, Erwin, na talagang mura yung presyo ng mga imported na bigas dahil ito ay subsidized ng mga gobyerno ng Vietnam at saka ng Thailand. Yung kanilang mga... Ayun, sa atin, hindi. Sa atin ay hindi. At isang konkretong halimbawa dito ay yung cost of production per kilo ng palay ng Thailand at saka ng Vietnam ay 6. Ay, 6? Ay, naputol. Akala ko naman, ay 6. Sabi ko, ano yung ay 6? Naputol. Sinabi ko naman, talaga. Una, hindi tayo nang babayad. Ngayon, baterya naman. Bumili kayo ng baterya. Ito. Bumili nga kayo doon. Blintek na kumuha ng baterya doon, Maiko. Bumili ka ng... Yung pusa? Yung may pusa. Wala akong mahanap dito. Paano tayo bibili kung wala ka naman mahanap? Wala mahanap. Walang mahanap wala. Okay na. May battery na. Yan yung sinasabi ko sa ibilad ninyo para gumana ulit.
Nagbabalik si Mama Cathy Estabillo. Ma'am, pasensya ka na. Naubusan kami ng baterya. Binilad pa yung baterya. Ma'am, ano ho nga? So, totoo nga, may subsidiya yung mga galing ng China at Vietnam. Tayo, wala. Okay? Oo, wala talagang subsidy. At katunayan nga ito ay yung cost of production per kilo dito sa Pilipinas ay 12.40 pesos per kilo ng palay. Samantala sa Thailand at saka Vietnam ay 6 pesos, Erwin, kalahati. At ngayon nga lang na kapipirma ng presidente yung rice tarification law ay halos yung presyo na ng palay, ongoing price of palay sa Isabela at saka dyan sa Central Luzon ay 15 pesos per kilo. Okay. Talagang luging-lugi na ng mga magsasaka. Noon, inaasahan pa naman ng magsasaka ay maganda ang harvest ngayon dahil walang kalamidad. Pero sabi nga ng DA ay inaasahan na magkaka-harvest ang magsasaka ng 19 million metric tons of palay. Pero ang sabi ni Secretary Pernia, ma'am, ng NEDA, bibigyan raw ng mga high-yielding palay, bibigyan ng mga welfare ang magsasaka natin, at tutulungan. So parang gano'n na rin siguro. Oo, yun yung sinasabi nila na katapat ng pagsasabatas ng rice tarification law. Meron itong Rice Competitive Enhancement Fund na 10 billion. Yung itong 10 billion ay inaasahan din nila makolekta ito doon sa buwis ng ng imported na bigas. So ito ay natilad-tilad at 50% sa machinery and equipment, yung mga ganun. Pero yung 10% o 1 billion dito ay credit assistance sa mga magsasaka. Credit pa rin, akala ko. I-divide natin ito, Erwin, sa 2.7 million farmers sa buong Pilipinas. Itong 1 billion na to ay umaabot ng 370 pesos pero magsasaka ang pwede lang ipautang. Tapos, 370, saan tayo patutungo ng 370 niyan? So napakalayo, Erwin, dun sa gusto nila ano ang suggestion ng Bantay Bigas? Ay yung suggestion ng Bantay Bigas, patuloy pa rin ang panawagan namin na itong kakapusan natin sa bigas, itong napakataas na presyo ng bigas, ay dapat nandun yung malaking intervention ng gobyerno. At kailangan ito resolbahin, tingnan natin yung long-term solution, hindi yung ngayon na alam naman natin na napaka-volatile ang presyo ng bigas sa world market. At paano na lang pag nagkaroon ng kalamidad, ng climate change dun sa mga bansang pinag-aangkatan natin. Gugutom. At paano na lang kung ang mga magsasaka natin ay ayaw nang magsaka dahil luging-lugi at yung mga lupa nila ay naibenta na nila. O gutom ang aabutin ng mamamayang Pilipino. Sana hindi abutin yung ganun abuting sitwasyon. Kaya kaming mga nasa Bantay Bigas, kasama ang Kilusang Bubukid ng Pilipinas, ang Anak Pawis Party List, ay nagsusulong doon sa alternatibong. Ngayon, meron kaming pinapanukala na Rice Industry Development Act, nasa Kongreso na ngayon sa pangunguna ng Anak Pawis Party List. At sa tingin namin, ito yung solusyon na kailangan talaga natin paunlarin yung ating agrikultura bilang staple food ng mamamayang Pilipino, ang bigas. Alright. Nako, Ma'am Cathy Estabillo, ng Bantay Bigas. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga, mabuhay po. Okay. Magandang umaga rin sa iyo at maraming salamat. Thank you po. At syempre, ay ito namang samahan ng industriya ng agrikultura or SINAG. Si Sir Rosendo So. Sir Rosendo, good morning. Manong Erwin, magandang umaga. Sangayon ba kayo dito sa rice tarification? Kasi ang si Secretary Pernia, sabi niya, makakatulong, bababa ang presyo ng bigas. Pero ang Bantay Bigas, medyo kontra dahil malaki na talaga ang lugi ng mga magsasaka natin dito. Kayo naman, ano ba ang stand naman ng SINAG sa mga industriya ng agrikultura? Yeah, sa ngayon kasi, Manong Erwin, hindi pa nag-start yung tarification, no? Kasi wala pa yung correct. Implemented rule and regulation. Yung IRR. Yung IRR. So, sa ngayon kasi, yung mga importation, dahil yung pagbaba ng presyo ng palay, dahil dun sa importation last year. Yung last year kasi, ang minimum access volume ay 805
1,000 metric tons lang. Pero ang pinasok natin is 1.6 million metric tons. Alright. Doble dun sa MAB na sinasabi natin. And yung kalahati nun, nakakolekta tayo ng tariff kasi mga private sector ang nagpasok. Ayun, oo. Yung sa kalahati, ang NFA ang nagpasok, wala hong collection sa tariff. Subsidize natin yung tariff ng importation. Alright. So, pero itong batas ngayon, mas maganda dahil lahat ng importation babayad ng taripa Oo, sa 35% tariff. Okay. Mag-example na lang ako, kung Thailand, ang presyo ng Thailand is $400 per metric ton, no? Equivalent to pesos kung landed ito is mga 1,100 pesos. Alright. Kung walang taripa yon. Dahil ngayon may 35% tariff, no? May protection ng magsasaka, ang importer magbabayad ng 35% tariff, so 1,500 pesos yon. Isang kaban ang puhunan ng importer. So, ibig sabihin, may protection ngayon ang magsasaka kung may taripa. Kasi yung agreement natin with WTO, yung quantitative restriction, noong 2016 po, nag-lapse na. Dati kasi, ang nangyari, kaya may tariff yung price, is nag-usap tayo with WTO member na, okay, ang Pilipinas, wala pang batas na tarification, pero i-tie up natin dun sa quantitative restriction na kung magpasok 802,500 lang ang volume, yung MAP, no? Pero ang bargaining natin, yung mga mechanical libon galing sa chicken na pagpasok, ibababa yung tarifa noon. Saka yung mga fat and... So, in short, Sir Rosendo, Mang Rosendo, payag ho kayo dito sa rice tarification na ito. Approve kayo rito? Yes, oo. Ayun. Ang NFA ho ngayon na Manong, is bibili na rin dito sa local, hindi na mag-import ang NFA. Kasi dati, kung nag-import ang NFA, palagi tayo, parang ang sinasubsidize kasi natin yung foreign farmers local farmers. Correct. Kasi hindi sila nagbabayad ng taripa. So, hindi naman talaga kasi pangamba ng NFA Employees Association or Union ay mawawala na silang trabaho dahil bubuwagin na yung mga bodega. Ano pa bang trabaho nila? Siyempre, yung mga importer na ito, may saring kanya-kanyang bodega na doon na ilalagak ito mga bigas. So, ano pa magiging papel ng NFA? Ito yung 4,000 mahigit sila, sir. Ito ang problema nila. Manong Erwin, kasi may budget ang NFA to buy palay. Last year ho, tsaka last year, kaya dinimanda natin yung administrator ng NFA, hindi ho sila bumili ng palay. Ang ginawa nila, nag-import lang sila, tsaka yung pera ng pangbili ng palay, ang ginawa nila dati is pinagbayad ng loan. Kaya ngayon, wala silang choice, ang NFA, bibili sila ng palay. This year, ang allocated sa pagbuying ng palay ho, binigyan sila ng 10 bilyones. Last year, 7 billion. Pero hindi sila bumili ng palay. This year, 10 bilyones, no choice ang NFA, bibili sila ng local palay to support our farmers. Alright. Mang Rosendo So, Pangulo ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Thank you ho, Manong Erwin. Thank you.